sabihin, the moment na tayo kumilala sa Panginoon, the moment na tayo tumanggap sa Lord, ang target natin, maging bago tayong nilalang, gamitin natin ang buhay ni Kristo. Amen? Hindi lang na makapag-perform tayo sa stage, makakanta tayo, makasayaw tayo, makapagbigay tayo ng word. More than anything else, ang buhay Kristiyano natin, nangyayari wala lang dito sa loob ng church. Yun yung ating lifestyle. Ano ba yung lifestyle natin? Ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay ang bunga ng banal na Espiritu. Sapagkat, no, dito natin makikilala kung sino yung nakipag-isa na kay Kristo. Amen? Ito yung marka ng banal na Espiritu sa buhay natin. So kung sinasabi natin na tayo ay disipulo ng Panginoon, sino ba yung sinusundan natin? No, dapat magmarka sa atin. Kung ang sinusundan natin ay ang Panginoong Jesus, dapat mag-reflect din sa pagkatao natin ang karakter ng Panginoong Jesus. Amen? Ito yung goal natin. Kailangan makita natin, malapit na ba ako? Bullseye ba? Di ba? Kasi para alam natin kung nagkakaroon po ng effect. Effective ba? Amen? Ayan. So para malaman natin, effective ba? No? Kasi mahirap yun. Pumapasok tayo sa church, tapos sabihin, ikaw ba yung Kristiyano? Parang wala namang pagbabago. No? Di ba? Ang hirap naman. Ay, Kristiyano ka pala? Hindi halata. No? Kristiyano pala, pero hindi naman halata na Christian siya. Bakit? Ano ba yung Kristiyano? No? Ano ba yung Christian? Sabi ng Bible, ito ang karakter ng ating Panginoon. Ipinakilala niya sa atin. Last year pa lang talagang binabagdatan ng Panginoon sa fruit of the Spirit. No? Ang bunga ng banal na Espiritu na hinahanap ng Panginoon sa atin. Ito ang goal natin. Hindi tayo pumapasok sa simbahan para tayo lang ay kumanta, para tayo sumayaw. Higit sa lahat, kailangan natin na ang buhay natin ay makasunod po tayo doon, no? Sa karakter ng Panginoon, kasi ito po yung hahanapin sa ating Lord. Sabi niya, go and make disciple. Ang disciple, no, merong disiplina ng nagme-mentor para yung nagme-mentor at saka yung kanyang mini-mentoran. No? Tayo, lumalakad tayo, kaya tayo pumasok sa church, gusto natin marinig ang salita ng Diyos. Bakit? Wala naman na dito si Jesus Christ para umupo sa atin. Para katulad ng 12 disciple, umupo tayo sa paanan ng Panginoon, makikinig tayo sa Kanya. Wala na siya dito. So ang iniwan dito ng Panginoon, yung salita niya. At yung salita niya, ito ang mag-disciple sa atin. Kaya pag pumasok tayo sa church, ang aim natin, may salita ng Diyos na maitalim sa puso natin. At yung salita na yun, mag-grow yun. No? At yung salita na yun, yun ang magbabago sa atin patungo sa wangis ng Panginoon. Yan ang goal natin na bakit tayo pumapasok sa church. Kasi pagdating ng panahon, nahaharap na tayo, remember, paulit-ulit natin itong sinasabi. Doon, pagdating ng panahon, nahaharap na tayo, meron ng malaking piging. The feast, no? Sabi ganon, magkakaroon ng malaking piging sapagkat magkakaroon ng kasalan. Yung tatay ng lalaking ikakasal, dahil yung mga inimbitahan ay hindi naman sila tumugol. Ang sabi ng tatay, sige kahit sino na lang. Sabi niya dun sa mga alagad niya, sa mga servant niya, kahit sino na lang, imbitahan niyo na, papasukin niyo na sa bulwagan. Invited na lahat, hindi na lang para sa mga Israelita, lahat hintil, mayaman, dukha, lahat kahit ano, kahit sino dalhin, sabi ng tatay. At nung nandoon na sa bulwagan, nag-iikot-ikot yung tatay, at ang sabi ng tatay, bakit ito? Hindi ito nakadamit pang kasal. Diba? Tinawag niya yung kanyang mga army, sabi niya sa mga utusan niya, sa mga kasundaluhan niya, sa security. Tanggalin mo nga ito dito, hindi ito nakadamit pang kasal. Itapon mo siya doon sa kadiliman, at doon mangangalit ang kanyang ngipin, doon sa naglalagablab na apoy. Sabi niya ganon, no? So ano yung damit na hinahanap sa atin? Yung damit na hinahanap sa atin, walang iba kung hindi ang buhay ni Kristo. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, idamit
tatay sa langit. Amen? Nakalamit ka bang pangkasal? Ano ba yung damit na pangkasal? Ito ang buhay ni Kristo. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa bunga ng banal na Espiritu. Ano yung number 1 na bunga ng banal na Espiritu? Number 1, anong bunga? Number 1 ay love. Sa tagal natin itong pinag-uusapan, dapat by this time, nakatatak na sa ating isip kung ano yung bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, no? Pagpipigil sa sarili, kagandahang loob, pananampalataya. Ito yung gusto ni Lord na makita niya sa atin. Whether magaling tayo sa kahit na anumang bagay, hindi po yan magmamater pagdating ng panahon. Hindi yan magmamater dahil ang hahanapin sa atin ay yung damit ni Kristo, yung buhay ni Kristo na itinamit natin sa ating mga sarili. Kaya tayo pumapasok sa church kasi inaayos tayo ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, bagamat wala na dito si Jesus Christ, para upuan niya tayo, i-disciple niya tayo ng face-to-face, nandyan naman yung salita niya na nag-disciple sa atin. Kaya nga dapat tayong makinig sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita niya at siya, iisa yun. Bagamat wala siya in physical form, pero ang salita niya, para na rin siyang nandito sa kalagitnaan natin. Kaya dapat yung pagrespeto natin sa Word of God, nandun eh. Bakit? Sapagkat siya yun eh. Pag ang salita ng Panginoon ay binibigkas, makinig tayong mabuti sapagkat ang salita ng Diyos ang magbabago ng buhay natin. Amen? Hindi natin kaya sa sarili natin, pero the moment na maipunla ang salita ng Diyos sa puso natin, ito po ay mamumunga na sa buhay natin. Amen? Kaya huwag po natin ma-miss yung reason kung bakit tayo nasa loob ng church, bakit tayo gumigising ng umaga, bakit tayo nagpa-practice, bakit tayo nagsasakripisyo, bakit tayo nagpapakahirap tuwing linggo, no? Dahil gusto natin ma-disciple tayo ng Panginoon. Ito ang paraan ng Panginoon para i-disciple niya tayo. Sapagkat ang salita ng Diyos, pinag-uusapan sa loob ng church. Bihirang-bihira na ang salita ng Diyos ay pinag-uusapan sa labas. No? The moment pumasok ka sa simbahan, ang dahilan kung bakit ka papasok sa church para makinig ng salita ng Diyos. And this way, dinidisciple na tayo ng Panginoon. Amen? Sabi doon, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi nga ni Kuya Alan, baptism itself, baptism per se, baptism lang, no? Yung act of baptism, hindi po yun enough para tayo ay maligtas. Sapagkat yung baptism mismo, hindi naman doon yung kaligtasan eh. Bakit ka nagpapabaptize? Sapagkat ito ay bunga ng iyong pananampalataya. Kaya ka nagpapabautismo sapagkat naniniwala ka sa puso mo na ang Diyos, no, ay karapat-dapat para tayo ay maglingkod sa Kanya. Kaya nga, yung mga mananampalataya, nakakaunawa, sila po yung binabaptize. Bakit? Ibig sabihin, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, sinusurrender ko sa iyo ang buhay ko, wala na ang dating ako. The moment na tayo ay inilubog sa tubig, it is an act, no? Ito po ay isang seremonya na hinuhubad na natin yung dating pagkatao natin. And the moment na tayo ay umako na sa tubig, isa na tayong bagong nilalang. Kalimutan na natin, kaya nga sabi ng kanta, kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ng mali at hindi kasiya-siya sa may kapal. Kung noon ang nagahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Diba? The moment na tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, no? Yung diniklara natin sa buong mundo na nakikipag-isa na tayo sa Panginoong Jesus by means of water baptism,
Sinusurrender natin ang pagkatao natin sa Panginoong Jesus at sinasabi natin sa Kanya na kayo na po, Panginoon, ang mabuhay para sa akin. Amen? Ito yung gusto ni Lord na quality ng discipleship. Yung taong totoong marunong makinig sa salita ng Diyos, itinatanim niya, hindi yung nakinig ka lang, dumaan sa kabila, lumabas sa kabila, paglabas natin ng church, wala nang naitanim sa puso natin. Hindi yan yung klase ng discipleship na gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord na klase ng discipleship na talagang tumatak sa puso natin, na kahit na anong maranasan nating bagyo, problema, pagsubok sa buhay natin, maninindigan tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit? Sapagkat naitanim ng mabuti sa puso natin ang pagdidisiplina ng Panginoon. Amen? Yun ang discipleship na gusto ni Lord. Kaya nga yung mga disciple ng Panginoon, yung 12 disciple, hanggang kamatayan, ibinigay nila ang kanilang buhay. Ganyan ang klase ng pagdidisiplina na gusto ng Panginoon sa atin. No? Na hindi natin makalimutan ang salita ni Lord, na kapag dumaan tayo sa pagsubok, ay sige, sorry kasi mayroon pa ibang priority eh. Lord, tsaka ka na lang muna ha. Sabi nga, once na ikaw ay kinasal na, ang pagpapakasal ay hindi isang kaning isusubo. Kapag napasok ka, iluluwa mo. Ang tunay na pakikipag-isa, till death do us part. Amen? Kaya nga ang pagbabaptismo ay pagsasabi natin sa Panginoon, till death do us part. Ito ang totoong Kristiyano. Ito ang totoong tinawag ng Diyos sapagkat kahit anong mangyari, hindi niya ipagpapalit ang paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya ngayong 12 disciple, hindi naging ganun kaganda yung mga kamatayan ng karamihan sa kanila, pero hindi po sila nag-surrender. Hanggang dulo, hanggang kamatayan, inalay nilang kanilang buhay sa Panginoon. So tayo na nandito ngayon, umuupo tayo, huwag natin mamiss yung pinaka-reason kung bakit tayo umuupo sa simbahan. Nais ng Panginoon na pagharian niya yung mga buhay natin. At ang paghahari na gusto ng Panginoon, mag-transform ang ating mga karakter na katulad ng karakter ni Kristo. Kaya nga dati kung lagi tayo magagalitin, dahil nabago na tayo ng Panginoon, ang kahinahunan, pinaghaharian na tayo ni Lord. Ang tunay na matalino, itatak nito, ang tunay na matalino ay mahinahon. Kaya nga minsan, pagka ako na-overcome pa ako ng emosyon ko, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Kaya tayong lahat, surrender natin ang mga buhay natin sa Lord. Nandito tayo dahil sinasabi natin, Lord, gusto namin magpa-disciple sa iyo. Ngayon, dinidisciple tayo ng Panginoon. Sabi ni Lord, gusto ko makita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu. Papaano makikita yung bunga ng banal na Espiritu ko? Hindi pa natin alam hanggang ngayon kung ano yung bunga ng banal na Espiritu. Sa tagal na natin pinag-uusapan ang bunga ng banal na Espiritu, sino po dito ang makakapag-recite ng bunga ng banal na Espiritu? Sige, Kuya Alan kasi alam, sige, parang sabihin nila, hindi na, sige nga Kuya Alan, ano po yung bunga ng banal na Espiritu? I-ukit talaga natin sa ating puso at sa ating isip. Isa-isa. Okay, fruit of the Spirit, joy, love, joy, peace, patience or forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ayun in Tagalog naman. Ano yung number 1? Pag-ibig. Pangalawa, kagalahan. Pangatlo, kapayapaan. Pang-apat, pagtitiis. Yung sabi natin pagpapakumbaba. Pagtitiis. Pang-5, pagtitiis po yun, kabutihan. Kabutihan. Pang-6, kabaitan.
maalala yan sa sarili natin. Kapag nandiyan tayo, oh Lord, kung ano ba na Espiritu, Lord. Kasi nagagaling ka na. Self-control, Lord, self-control. Oh, kapag ka talagang feeling mo talagang, ano ko to eh. Lord, Lord, humility, kababaan loob, Panginoon. No? Kasi alam na natin yung bunga ng banal na Espiritu. At ito po ang hinahanap ni Lord sa atin. Pagdating ng panahon, hindi po magmamatter kung ano ang posisyon natin sa lupa. Pastor ka, reverend ka, no, bishop ka, ikaw ay worship leader, chairman ka, ikaw ay tambourine leader. Kahit na ano ang posisyon mo, hindi yan tatanungin ng Panginoon. Ang hahanapin lang sa atin ng Panginoon ay ang bunga ng banal na Espiritu. Ito ang marka ng Panginoon sa atin. At paano ito madidevelop? Sa pamamagitan ng pakikinig natin, ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante ng discipleship para magmarka po talaga sa atin. Makinig tayo mabuti sa Lord. No? Kasi hindi naman lahat ng oras nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos eh. Maraming oras tayo ginugugol sa maraming kaabalahan. Pero ilang oras lang ang para sa Panginoon tapos hindi pa natin ibibigay ng mabuti. O, sinong nalulugi? Pag lumabas tayo dyan, sinong lugi? Yung hindi nag-focus. Bakit? Sapagkat walang matanim na mabuti. Kaya yung kukunting panahon na ilalalagi natin sa loob ng church, sulitin po natin. No? Kasi kung tutuusin, lugi ka. Sayang naman. Nagpagod ka na, nagpakahirap ka, nagsakripisyo ka, pagkatapos na mismo yung pinaka-importante. Yung salita ng Lord. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung salita ng Panginoon. No? Kung ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng mga salita niya, walang anumang bagay na lalaban sa atin. Amen? Kaya kung ano yung pinakamahalaga, ano ang goal natin pag pumasok tayo sa church, maging kawangis tayo ng Panginoon. Kaya dinidisiplina niya tayo, minimentor niya tayo sa pamamagitan ng mga salita niya. Inuupuan tayo ng Panginoon at yung mga taong willing na magpaturo, magpa-disciple sa Panginoon, pumapasok ng simbahan sapagkat sa church, pinag-uusapan ang salita ng Panginoon. Kaya kapag binigkas ng salita ng Lord, dapat full attention na tayo. Bakit? Baka ma-miss natin yung target natin. Amen? Kaya sa umagang ito, napaka-importante ng discipleship. Ang totoong mananatili hanggang wakas yung totoong na disciple. Yung totoong na disiplina ng Panginoon at totoong umupo sa Diyos, yun lang ang mananatili hanggang tapat. Hanggang wakas. Amen? Kaya nawa tayong lahat, manatili tayong lahat hanggang wakas. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan, may-ari ng lupa at ng langit, Panginoon, maging ng aming mga buhay. Ama, kami po narito ngayon at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kahinaan, Panginoon. Sa lahat ng mga pagkakasalang na gagawa namin sa iyo, sinasadya man namin o hindi, patawarin mo po kami at tulungan mo po kami maging karapat-dapat sa iyo na maghandog sa umagang ito, Panginoon. Lord, ang aming mga puso, patuloy ko pong